Miss Depres TV. I-follow nyo ako at saka i-subscribe at saka i-like. Salamat sa inyo sa kunting tulong ninyo sa akin. Sa isang pindot ng kamay ninyo, malaking tulong po sa akin. Salamat! Tayong mga Pilipino talaga, habang hindi pa dumarating yung mga problema natin sa buhay, parang wala lang sa atin, sige-sige lang tayo. Lahat ng mga gusto natin gawin, ginagawa natin habang bata pa tayo, habang hindi natin iniintindi kung ano yung kahirapan pagdating ng araw. Bali wala sa atin yan. Basta ang mahalaga kung ano yung masaya tayo, ginagawa natin. Pero pagdating ng pagtumanda ka, doon po kayo magsisisi sa mga ginagastos ninyong wala sa lugar. Kasi subok ko na po yan sa ang aking napatunayan din, isa din sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Noong bata pa po siya, talagang lahat ginagastos niya sa ibang tao, sa mga barkada, sa mga ano, siya yan. Kasi pinapakita niya na hindi siya nawawalan at saka siya talaga ang bida sa lahat ng mga grupo o sa lahat ng mga barkada niya. Hindi natin naisip yan habang bata pa tayo. Pero ito lang masasabi ko sa ngayong panahon. Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Kasi po, subok ko na sa sarili ko po nung nagkasakit po ako. Talagang, ang lahat po maalala mo kahit hindi mo dapat alalahanin. Nadidepress ka na po, saan ka kukuha ng paggamot mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, mangutang ka sa kapitbahay mo. Sinong utangan mo na pag mangutang ka, ibibigyan ka sa ngayon? Sinong kapatid mo ang makatulong sa iyo sa ngayon sa hirap ng buhay? Kaya kailangan po mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Ito lang po ang pag-iipon kasi nasubok ko na rin po yan. Sa kunting halaga lang po. Yung pag magsahod ang asawa mo, kahit bariya lang, yung bariya mo sa pagmamalingki ka, yung magbariya ka, ipunin mo po yun, dagdagan mo lang ng isang papel. Yun po, ipunin mo po yun, ilagay mo sa isang plastic, ilagay mo po sa ipunan mo. Kung maglagay mo na sa ipunan mo, pagdating po ng isang buwan, tingnan mo po, libo na po yan. Kasi kung hintayin natin na mayroong dumating na malaking pera sa atin para mag-ipon pa tayo, hindi po natin magagawa yan, sa totoo lang. Ang pag-iipon po hindi malaki. Umpisa ka po sa 5 piso pataas. Paunti-unti lang po yan. Kung mag-ipon po kayo, huwag nyong isipin na may naipon kayo. Isipin nyo mag-ipon kayo, pero huwag nyong isipin na may naipon kayo. Yung naipon ninyo, iniisipin mo na yun, na kinain mo na yun, ginastos mo na yun, wala kang ipon. Pagdating ng isang buwan po, talagang subukan ninyo, na kasi subok ko na po yan. Libo na yan. Kahit sa mahalaga, 5 piso lang pahalaga, pataas yan ang nilagay mo. Pero, kailangan mayroon kang disiplina sa sarili mo na talagang gagawin at gagawin mo yan sa tuwing sahod ng asawa mo. Sa tuwing mayroon kang barya. Sa paunti-unti po malaman mo malaki na. Pagdating ng isang buwan, tingnan mo, libo na yan. Ipasok mo sa bangko yan. Paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit, yan po ang gagawin mo. At kailangan may pagpipigil ka sa sarili mo. Pagpipigil na hindi mo talaga galawin yan kahit anong mangyari. Kasi inisip mo na yan, na ginastos mo na yan. Kasi pag ginalaw mo na yan, masasanay ang sarili mo. Sa tuwing mag-ipon ka, walang mangyayari kasi ginagalaw mo, kinukuha mo. Walang mangyayari. Pero panindigan mo sa sarili mo na hindi mo galawin. Pagtitiis, kung ano lang yung pera mo sa wallet, yun lang po ang gagamitin mo. Yun lang po ang i-budget mo sa loob ng 1 linggo hanggang sa dumating na naman ang sahod ng asawa mo. Yan po ang disiplina sa sarili. Pasanayin mo ang sarili mo. At yung ATM mo sa tuwing buwan-buwan na ipasok mo kahit magkano lang yan. Kahit 700 lang yan na ipon mo, kahit 1,000 lang yan. Kahit ipasok mo. Pag pinasok mo na sa bangko yan, pag umaalis ka, iiwan mo yung ATM mo. Kasi pag dinala mo, hindi rin maari na hindi ka kumakati-kati yung kamay mo na yan eh. Kailangan may pipindutin ka talaga yan kasi pag may makita ka na by one take one o ano, talagang hindi maaring hindi mo galawin. Kasi pag sa oras na magkasakit ka, may dukutin ka. Isipin mo, ano ba yung target mo sa buhay mo? Ano ba yung iniisip mo? Sa pag-iipon, kailangan may tinatarget ka. Ano bang bibilhin mo? Sa loob ng 1 taon, tingnan mo yan. Sabi mo, may naipon ka na, 60, 70, 80, hanggang ganun yan eh. Hanggang ganun lang yan ang maabot ng pag-iipon mo na sa unti-unti na yan. Kung ano bilhin mo, halimbawa may bibilhin ka, kunti na lang idagdag mo, mabili mo ang pangarap mo kung anong mayroon ang gusto mo. Ganun yan, hindi na kailangan na hintayin ko yung pera na malaki na yon saka na lang ako mag-ipon. Hindi. Kasi habang bata ka pa, pag tumanda ka, dyan ka magsisisi na wala ka palang nagawa.
talaga magsisisi ka sana nung mga 60 ka na, mga madating ka ng 60, senior ka na, doon mo maisip yan na, sayang sana nag-ipon ako, sayang sana ako, sa 5 piso, sa hanggang 16 umpisa mo, nag-ipon mo sa 5 piso, hanggang 10, pagdating mo ng 60, nako, malaking pera na yan sa totoo lang, kasi tayong mga Pilipino, hindi natin naisip yan. Pero kung sabihin mo, matanda ka na, wala na akong pag-asa, mag-ipon ka pa rin. Kasi pag sa oras na magkasakit ka, kahit papano, at least may mauna kang ipa-check up mo, mayroon kang gagamitin. Dahil kung walang zero ka, ang depress, stress, papasok talaga sa iyong sakit ng ulo, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Sa ngayong panahon talaga, kahit kapatid mo ngayon, wala kang makuha talaga ngayon na tulong. Sa totoo lang, yan ang katotohanan sa mundo natin ngayong ibabaw. Kaya kailangan ipon ka talaga sa sarili mo, kahit kunti lang, para kahit papano, bago ka gumawa ng isang paraan, at least, mayroon ka ng entrance. Yun. Sana maunawaan ninyo, maintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. Mag-umpisa ka mag-ipon, ngayon na, huwag na bukas. Ngayon na, umpisahan mo na ng 5 piso mo, 10 piso. Haluan mo ng papel. Yun. Paunti-unti lang na ganyan, tingnan mo sa isang buwan. Libo na yan. Yan. Subok ko na yan at nakakatulong diyan kahit papaano sa akin. Nakakabili ako ng pangarap ko na para sa manugang ko na kunti na lang dinagdag nila din at saka dinagdag ko din sa naipon ko. Kaya yan ang pangarap ko talaga na may iiwan ako sa manugang ko, na may ipakain siya sa mga apo ko, sa anak ko, na tupad ko na ang pangarap ko na yan. Ngayon, sa edad ko na 60 naman ngayon, ang pangarap ko naman, may maiwan ako sa kinakasama ko, kahit man lang, basta bumili ka ng isang bagay na hindi mo matagalaw. Yan ang pangarap ko naman ngayon para sa kinakasama ko, na siyang nagpakain sa akin, siyang nagbibigay sa akin ng magandang buhay. Kasi nagtitinda lang ako dati ng basahan. Pero ngayon, sa bahay na lang ako, kunting opo, video okay, kain, tulog. Yun na lang trabaho ko po. Yan ang pinagmamalaki ko sa sarili ko. At yan ngayon ang buhay ko. Kaya maraming salamat sa inyo, na sana kahit papano may matutunan kayo. Gawin ninyo ngayon na, wag bukas, ngayon na, kahit matanda na kayo, pagdating ng araw, malaman mo, sabi mo matanda ka na, buhay ka pa niyan. Buhay ka pa niyan. Pagdating ng abutin ka pa ng 60, 80, naku, buhay ka pa. At least, kahit papano, mayroon kang naipon kahit kunti. Sana maunawaan ninyo at gawin ninyo. Kasi iyan ang tama at totoo, katotohanan. Salamat sa inyo at patuloy ninyong sundan yung mga videos ko. Salamat, I love you.